Pagbasa sa unang aklat ng mga hari. Muli ang pagbasang ito ay hindi tuloy-tuloy na pagbabasa. Pinili lamang ang kabanata at talata ng pagbasang ito para sa kaunting impormasyon na maaring magdulot na ng kahit kaunting aral mula sa buhay at nagawa ng mga hari at ng mga propeta. Sa unang aklat ng mga hari, pinagpapatuloy ang kasaysayan ng kaharian ng Israel na sinimulan sa mga aklat ni Samuel. Nahati ito sa tatlo: ang pagpalit ni Solomon bilang hari ng Israel at ng Juda, at ang kamatayan ng kanyang ama si David. Kalawa, ang paghahari at mga nagawa ni Solomon. Katangi-tangi rito ang pagpapatayo ng templo sa Jerusalem. Pangatlo, ang pagkakahati ng bansa sa dalawang kaharian, ang Hilaga at ang Timog, at mga kasaysayan ng mga hari hanggang sa kalahatian ng ika-9 na siglo BC. Sa una at ikalawang aklat ng mga hari, bawat pinuno ay hinahatulan ayon sa kanyang pagiging tapat sa Diyos, at makikitang nakabatay sa pagiging tapat na ito ang pambansang tagumpay. Samantala, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at pagsuway sa tunay na Diyos ay nagwakas sa kapahamakan. Nabigong lahat sa pagsubok na ito ang mga hari sa Israel. Ngunit sa kaharian ng Juda, nagtagumpay ang iba at ang iba'y nabigo. Nangunguna sa aklat ng unang hari ang mga propeta ng Panginoon. Sila ang mahigpit na tumutol sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at pagsuway sa Diyos. Katangi-tangi si Elias at ang kasaysayan ng pakikipagpaligsahan niya sa mga saserdote ni Baal. Unang Hari, Kabanata 2. Mga huling habilin ni Haring David. Nang sa pakiramdam ni David ay nalalapit na ang kanyang pagpanaw, sinabi niya kay Solomon, "Malapit na akong mamayapa. Magpakatatag ka at magpakalalaki. Tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh na iyong Diyos, at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain, at tutuparin ni Yahweh ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak at inapo ay nanatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, hindi mapapatid ang iyong lahi sa trono ng Israel. Alam mo ang ginawa sa akin ni Joab na anak ni Sarbia, at sa dalawang pinakamataas na pinuno ng hukbo ng Israel, kay Abner na anak ni Ner, at kay Amasa na anak ni Jeter. Pinatay niya ang dalawang ito at ipinaghiganti sa panahon ng kapayapaan ang dugong dumanak sa panahon ng digmaan. Sa gayoy, dinungisan niya ang aking pangalan bilang marangal na mandirigma. Gawin mo sa kanyang inaakala mong mabuti. Huwag mo lang hahayaang humaba ang kanyang buhay at mamatay siyang mapayapa. Ipagpatuloy mo ang magandang pakikisama sa angkan ni Barzillai na taga-Galaad. Ipaglaan mo sila ng upuan sa iyong hapag, sapagkat tinangkilik nila ako nang ako'y tumatakas sa kapatid mong si Absalom. Huwag mo ring kalilimutan si Simei na taga Bahurim, ang anak ni Gera at Lipi ni Benjamin. Sinumpa niya ako ng katakot-takot noong ako'y umalis patungo sa Mahanaim. Nang masalubong ko siya sa Jordan, aking naipangako sa ngalan ni Yahweh na hindi ko siya papatayin. Ngunit ikaw ay walang pangakong masisira kung parusahan mo siya. Ikaw ay matalino at alam mo na kung paano ipararanas sa kanya ang lupit ng kamatayan. Namatay nga si Haring David at inilibing siya sa lungsod ni David. 40 taong siyang naghari, 7 sa Hebron at 33 sa Jerusalem. Ang pagkamatay ni Adonias.
Nang makaluklok na si Solomon sa trono ni David at panatag na ang kanyang paghahari, lumapit si Adonias na anak ni Haguit kay Batseba, ang ina ni Solomon. "Kapayapaan ba ang layon mo?" tanong ni Batseba. "Opo, kapayapaan po," tugon ni Adonias. At idinuktong niya, "May sasabihin po ako sa inyo." "Sabihin mo na," sagot ni Batseba. "Alam po naman ninyo," sabi uli ni Adonias, "na ako sana ang naging hari. Ito ang inaasahan ng bayan. Ngunit lumayo sa akin ang korona at napa sa aking kapatid, sapagkat iyan ang hatol ni Yahweh. Meron po akong hihilingin sa inyo. Huwag ninyo sanang ipagkakait sa akin." "Sabihin mo," wika uli ni Batseba. At nagpatuloy si Adonias, "Yamang hindi siya makatatanggi sa inyo, mangyari pong hingin ninyo sa Haring Solomon na ipagkaloob sa akin na maging asawa ko si Abisag, ang dalagang taga-Sunam." "Sige, kakausapin ko ang hari," sagot ni Batseba. Kaya't pumunta si Batseba kay Haring Solomon upang sabihin ang kahilingan ni Adonias. Tumayo ang hari upang siya'y salubungin. Yumuko sa kanya at saka naupo sa kanyang trono. Nagpakuha ng isa pang trono, inilagay sa kanyang kanan at doon pinaupo ang ina. "Mayroon akong isang maliit na kahilingan sa iyo, anak. Huwag mo akong tatanggihan," sabi ng ina. Sumagot ang hari, "Mahal kong ina, sabihin ninyo, alam ninyong hindi ko kayo matatanggihan." Kaya't nagpatuloy si Batseba, "Ipahintulot mong si Abisag, ang dalagang taga-Sunam, ay maging asawa ng kapatid mong si Adonias." Sumagot si Haring Solomon, "At bakit, ina? Bakit ninyo hinihiling si Abisag para kay Adonias? Para ninyong hiniling na ibigay ko sa kanya ang trono, sapagkat siya'y matanda kong kapatid, at ang saserdoteng si Abiatar, gayon din si Joab na anak ni Sarbia, ay nasa kanyang panig." Nanumpa noon si Haring Solomon, "Parusahan na ako ni Yahweh kapag sa ginawa niyang ito'y pinatawad ko ang buhay ni Adonias. Saksi ko si Yahweh na nagluklok sa akin sa trono ng aking amang si David, at nangakong mananatiling maghahari sa Israel ang isa sa aming lahi. Sa araw ding ito'y mamamatay si Adonias." At pagdakay, iniutos niya kay Benaya na patayin si Adonias, at gayon nga ang nangyari. Ang parusa kay Abiatar. Tungkol naman kay Abiatar na saserdote, siya'y pinagsabihan ng hari, "Humayo ka sa lupain mo sa Anatot. Dapat ka sanang mamatay, ngunit hindi kita ipapapatay sa araw na ito alang-alang sa pagkapagdala mo ng kaban ng tipan sa unahan ng ama kong si David, at sa pagtiis mong kasama niya ng mga hirap na kanyang dinanas." Ngunit tinanggal ni Solomon si Abiatar sa pagkasaserdote ni Yahweh. Sa gayon, natupad ang hula laban sa angkan ni Eli na nangyari sa Silo. Ang pagkamatay ni Joab. Ang lahat ng ito'y nabalitaan ni Joab, sapagkat pumanig siya kay Adonias, bagaman hindi siya pumanig kay Absalom. Kaya't nagtago siya sa tolda ni Yahweh at kumapit sa mga sungay ng dambana. Nang malaman ni Haring Solomon na nagtago si Joab sa tolda ni Yahweh sa tabi ng dambana, pinapunta roon si Benaya upang siya'y patayin. Pumunta nga si Benaya sa tolda ni Yahweh at tinawag si Joab. Iniuutos ng hari bumaba ka riyan. Ngunit sumagot si Joab, "Hindi ako lalabas dito. Dito ako mamamatay." At sinabi ni Benaya sa hari ang sagot ni Joab. Kaya't iniutos ng hari, "Gawin mo ang sinabi niya. Patayin mo siya at ibaon. Sa gayon, aalisin mo sa lahi ng aking ama ang sumpa ng dugong walang malay na ibinubo niya. Siya na rin ang sisisihin ni Yahweh sa kanyang sariling pagkamatay, sapagkat pumatay siya ng dalawang lalaking higit na mabuti kaysa kanya, si Abner na anak ni Ner
at si Amasa na anak ni Jeter. Pinatay niya sa pamamagitan ng patalim ang dalawang pinunong ito ng hukbo ng Israel nang hindi nalalaman ng ama kong si David. Ang sumpa ng kanilang dugo ay dadali ni Joab at ng kanyang lahi magpakailanman. Pinuntahan nga ni Benaya si Joab at pinatay. Siya'y inilibing sa kanyang tirahan na malapit sa ilang. Si Benaya na anak ni Joiada ang inihalili ng hari kay Joab bilang pinakamataas na pinuno ng hukbo, at si Saserdote Sadok ang inihalili kay Abiatar. Ang pagkamatay ni Simei. Pagkatapos, ipinasundo ng hari si Simei at sinabi sa kanya, "Magtayo ka ng bahay sa Jerusalem. Dito ka tumira at huwag kang aalis. At tandaan mo ito. Pag tumawid ka ng batis ng Cedron, mamamatay ka at ikaw na rin ang magiging dahilan ng iyong pagkamatay." Sumagot si Simei, "Maasahan po ninyo, susundin ko po ang inyong utos." At mahabang panahon ngang nanirahan si Simei sa Jerusalem. Ngunit pagkalipas ng 3 taon, may 2 alipin si Simei na tumakas at pumunta kay Akis na anak ni Maaka, hari ng Gat. At may nagsabi sa kanya na mga alipin niya'y nasa Gat. Pagdakay ipinihanda ang kanyang asno at pumunta kay Akis upang kunin ang kanyang mga alipin. Nakuha nga niya sa Gat ang kanyang mga alipin at siya'y bumalik na. Nabalitaan ni Solomon na si Simei ay umalis ng Jerusalem at nanggaling sa Gat. Ipinatawag siya ng hari at sinabi sa kanya, "Hindi ba't pinanumpa kita sa ngalan ni Yahweh at binalaan pa kita na mamamatay ka pag nagpunta ka ng ibang lugar? Di ba't ang sagot mo'y susunod ka? Bakit di mo iginalang ang sumpa mo kay Yahweh at ang utos ko sa iyo?" At idinagdag pa ng hari, "Alam mo ang kasamaang ninasa mo para sa aking amang si David. Ngayon, sa iyong ulo ibinabagsak ni Yahweh ang lahat ng iyon. Ngunit pagpalain niya si Haring Solomon at sa tulong niya'y maging matatag ang trono ni David." Iniutos ng hari kay Benaya na patayin si Simei, at gayon nga ang nangyari. Sa gayon, naging lubusang matatag ang paghahari ni Solomon. Unang Hari, Kabanata 3. Ang karunungan ni Solomon. Naging magkaanib si Solomon at ang paraon, hari ng Ehipto, ng kanyang pakasalan ng anak nito. Itinira niya ang prinsesa sa lungsod ni David habang hindi pa yari ang kanyang palasyo, ang bahay ni Yahweh at ang moob ng Jerusalem. Ngunit ang mga tao'y patuloy pang nag-aalay ng kanilang mga handog sa Diyos sa mga sambahan sa burol, sapagkat hindi pa noon na itatayo ang bahay ni Yahweh. Iniibig ni Solomon si Yahweh at tinatalima niya ang mga tagubili ng kanyang amang si David. Gayunman, nag-aalay din siya ng handog at nagsusunog ng kamangyan sa mga sambahan sa burol. Minsan, pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghandog, sapagkat iyon ang pangunahing sambahan sa burol. Nag-alay na siya roon ng daang-daang handog na susunugin noong una. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gabaon, napakita sa kanya si Yahweh sa panaginip. "Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo," wika sa kanya. Sumagot si Solomon, "Kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David na naging tapat sa inyo, matuwid at malinis ang puso. At ipinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa kanya nang marapatin ninyong paluklukin sa kanyang trono ang isa niyang anak. Yahweh aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David, bagaman ako'y bata pat walang karanasan. Pinamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling, sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki?" Ikinalugod ni Yahweh ang hiling ni Solomon.
Kaya't sinabi sa kanya, "Yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. At bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan na di mapapantayan ng sinumang hari sa tanang buhay mo. At kung mamumuhay ka ayon sa kalooban ko, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay." Nagising si Solomon at noon niya nabatid na siya'y kinausap ni Yahweh sa panaginip. Pagbalik niya sa Jerusalem, pumunta siya sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh at nag-alay ng mga handog na susunugin at mga handog para sa kapayapaan. Naghanda rin siya ng isang piging para sa kanyang mga tauhan. Ang hatol ni Solomon. Pagkatapos, may dumulog sa hari na 2 babaeng nagbibili ng panandaliang aliw. Ang sabi ng isa, "Mahal na hari, kami po ng babaeng ito ay nakatira sa iisang bahay. Nanganak po ako, at pagkalipas ng 3 araw, nanganak din ang babaeng ito. Wala po kaming ibang kasama roon. Isang gabi ay nadaganan po niya ang kanyang anak at ito'y namatay. Bumangon po siya sa kalaliman ng gabi samantalang ako'y natutulog. Kinuha niya sa tabi ko ang aking anak at dinala sa kanyang higaan at inilagay sa aking piling ang kanyang anak na patay. Kinaumagahan, bumangon po ako upang pasusuin ang aking anak, ngunit natagpuan ko na lamang napatay. Subalit ng pagmasdan ko pong mabuti, nakilala kong hindi iyon ang aking anak." Tumutol naman ang pangalawa at ang wika, "Hindi totoo iyan. Anak ko ang buhay at ang iyo'y patay." Lalo namang iginiit ng una, "Anak mo ang patay at akin ang buhay." At nagtalo sila ng ganito sa harapan ng hari. Kaya't sinabi ni Solomon sa isa, "Sinabi mong iyo ang buhay na bata at kanyang patay." At sa ikaliwa, ang sabi mo na may iyo ang buhay at kanyang patay. Kaya iniutos niya sa isang kawal na kumuha ng isang tabak at dinala nga sa kanyang isang tabak. Sinabi ng hari, "Hatiin ang batang buhay at ibigay ang kalahati sa bawat isa." Nabagbag ang puso ng tunay na ina ng batang buhay at napasigaw, "Huwag po, kamahalan. Ibigay na po ninyo sa kanya ang bata. Huwag lamang hatiin." Sabi naman noong isa, "Hatiin ang bata." Kaya sinabi ni Solomon, "Huwag nang hatiin ang bata. Ibigay ninyo sa una, siya ang tunay niyang ina." Nabalita sa buong Israel ang hatol na iginawad ng hari at nagkaroon ang lahat ng magalang na pagkatakot sa kanya. Napatunayan nila na sumasa kanya ang karunungan ng Diyos upang humatol ng makatarungan. Unang Hari, Kabanata 4, Talata 20. Ang kayamanan at karunungan ni Solomon. Di na mabilang sa dami ang mga mamamayan sa Juda at Israel, para nang buhangin sa karagatan. Sagana sila sa pagkain at inumin at namumuhay sila ng maligaya. Nasa ilalim ng kapangyarihan ni Solomon ang lahat ng kaharian mula sa ilog Euphrates hanggang sa lupain ng mga Pilisteo at hangganan ng Ehipto. Bumubuwis sila at naglilingkod sa kanya habang siya'y nabubuhay. Katakot-takot ang dami ng pagkain na uubos ni Solomon at ng kanyang mga tauhan araw-araw. Hari ng mainam, 150 kaban. Hari ng karaniwan, 300 kaban. Pinatabang baka, 10 ulo. Bakang galing sa paligawan, 20 ulo. Tupa, 100 ulo.
Bukod pa ang mga usang malalaki at maliliit, mga kambing, bundok at mga ibong matataba. Sakop niya ang lahat ng lupain sa kanluran ng ilog Euphrates buhat sa Tipsa hanggang sa Gaza, at pinapanginoon siya ng lahat ng hari sa kanluran ng ilog. Kaya't walang gumagambala sa kanyang kaharian. Habang nabubuhay si Solomon ay matiwasay ang buong Juda at Israel. Mula sa Dan hanggang sa Beersheba, bawat angkan ay may sariling punong ubas at punong igos. Umaabot sa 12,000 ang mga kabayong sasakyan ni Solomon. 40,000 naman ang mga panghila ng karway. Ang mga punong lalawigan ang nagpapadala ng mga pagkain at lahat ng kailangan ni Solomon at ng mga tauang pinakakain niya. Bawat isa'y isang buwan, kailan may hindi sila nagkulang. Sila rin ang bahala sa sebada at dayami para sa mga kabayong sasakyan at pangkarway. Ipinadadala nila iyon kung saan man kailangan. Walang kapantay ang katalinuhan at pagkaunawang ipinagkaloob ni Yahweh kay Solomon. Walang kaparis ang kanyang karunungan. Anupat ang karunungan niya ay higit sa karunungan ng lahat ng tagasilangan at ng buong Ehipto. Mas marunong siya kaysa sino mang tao. Talo pa niya si Etan na Esrahita, si Heman, Kalkol, Darda na mga anak ni Makol. Nabantog siya sa lahat ng bansa sa paligid. Bumigkas siya ng 3,000 salawikain. Kumatha siya ng 1,005 mga awit. Nakapagpaliwanag siya tungkol sa lahat ng uri ng halaman, mula sa sedro ng Libano hanggang sa isupong tumutubo sa pader, tungkol sa mga hayop na lumalakad o gumagapang sa lupa, tungkol sa mga ibon at mga isda. Lahat ng lahi ng tao'y nagpupunta sa kanya upang siya'y mapakinggan. Tumatanggap siya ng mga alaala buhat sa lahat ng hari sa lupa na nakabalita tungkol sa kanyang karunungan. Unang Hari, Kabanata 6. Ipinagawa ni Solomon ang templo ni Yahweh. Sinimula ni Solomon ang pagtatayo ng templo noong 480 taon buhat nang umalis sa Ehipto ang bayang Israel. 4 namang taon ng kanyang paghahari, buwan ng Sip, 2 buwan ng taon. Ang templong ipinagawa ni Solomon ay 70 talampakan ang haba, 30 talampakan ang luwang at 45 ang taas. Sa harapan ng templo, pahalang sa takbo ng kabahayan, ay may pasilyo na 30 talampakan ang haba at 15 naman ang luwang. Ang mga bintana ng templo ay may bastidor at mga reyas. Pinadatigan din niya ang magkabilang panig ng dakong banal at dakong kabanal-banalan, gayon din ang likuran ng templo. Kaya nga't ito'y naliligid ng 3 patong na mga silid sa likuran at 2 tagiliran. 7 kalahating talampakan ang luwang ng unang palapag, 9 ang pangalawa at 10 kalahati ang pangatlo. Ganito ang nangyari sapagkat sa gawing labas ang pader ng templo ay pakapal ng 1 siko sa bawat palapag, mula sa itaas na pababa. Anupat ang mga tahilan ng bawat palapag ay nakapatong lamang sa pader at hindi iniukit dito. Tinabas na sa pinagtibagan ang mga batong ginamit sa templo, kaya't walang narinig na pukpok ng martilyo, piko o anumang kasangkapang bakal nang ginagawa iyon. Nasa kanang sulok ng templo ang pintuang papasok sa unang palapag. Buhat naman dito'y may hagdang paigkit-ikit paakyat sa 2 palapag. At gayon din buhat sa 2 pag-akyat sa 3. Nang maitayo ang mga pader ng templo, binubungan ito ng mga biga at makakapal na tablang sedro. 7 kalahating talampakan ang taas ng bawat palapag ng datig na nakapaligid sa kabahayan ng templo. Bawat palapag ay nakakabit sa kabahayan sa pamamagitan ng mga bigang sedro. Sinabi ni Yahweh kay Solomon, "Kung susundin mo ang aking kalooban,
Kung tatalimahin mo ang aking mga utos at magiging tapat ka sa aking mga tagubilin, tutuparin ko ang aking pangako sa iyong amang si David. Mananahan ako sa Israel, sa templong ito na iyong itinatayo, at hindi ko siya pababayaan. Tinapos ni Solomon ang pagpapagawa ng templo. Unang Hari, Kabanata 10, Talata 14. Ang mga kayamanan ni Solomon. Ang gintong dumarating kay Solomon taon-taon ay umaabot sa 25 tonelada. Hindi pa kabilang dito ang nasisingil sa aduwana, ang tinutubo sa pangangalakal sa labas ng bansa, at ang buwis na galing sa mga hari ng Arabia at sa mga gobernador ng mga lalawigan. Nagpagawa ang Haring Solomon ng 200 malalaking kalasag na may kalupkop na ginto. Umabot sa 15 librang ginto ang nagamit na pangkalupkop sa bawat isa. Nagpagawa pa siya ng 300 maliliit na kalasag na may kalupkop ding ginto. Halos 4 na librang ginto ang nagamit sa pagkakalupkop sa bawat isa. Ipinalagay ng hari ang mga nasabing kalasag sa palasyo sa bulwagang tinatawag na Gubat Libano. Nagpagawa rin siya ng isang tronong garing na may mga labor na gintong lantay. 6 na baitang ang paakyat sa trono. May ulo ng bisirong baka ang ulunan ng trono at may dantayan ng bisig sa 2 tagiliran. May 2 leon na nakatayo sa tabi nito at 12 naman sa magkabilang dulo ng mga baitang. Kailanmay wala pang ginawang trono na tulad nito sa alinmang kaharian. Gintong lahat ang mga inuman ng Haring Solomon at gayon din ang mga kasangkapan sa bulwagang tinatawag na Gubat Libano. Walang kagamitang pilak dahil sa di gaanong pinahalagahan ito noong panahon ni Solomon. May mga barko siya sa karagatan kasama ng mga barko ni Hiram, at tuwing 3 taon ay dumarating ang mga barkong ito kargado ng ginto, pilak, garing, mga unggoy at pabo real. Sa karunungan at sa kayaman ay nangunguna ang Haring Solomon sa lahat ng mga hari sa lupa. Pinagsasadya siya ng mga tao buwat sa lahat ng dako sa daigdig upang marinig ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. At ang bawat isa ay may dalang pasalubong, mga sisidlang ginto at pilak, mga damit at mga sandata, mga pabango at mga kabayo at mola. At nagpatuloy ito sa loob ng maraming taon. Unang Hari, Kabanata 11. Ang mga asawa ni Solomon. Umuibig si Solomon sa maraming babaeng taga-ibang bansa. Bukod pa sa anak ni Paraon, nag-asawa siya ng mga babaeng Moabita, Edomita, Sidonio at Heteo. Ipinagbawal ni Yahweh sa mga Israelita ang mag-asawa ng mga taga-bansang ito. Huwag kayong mag-aasawa sa mga laing iyan sapagkat tiyak na ililigaw nila kayo at hihikayating sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Wika niya. Ngunit labis na nabuhos ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito. Ang mga asawa niyang mula sa lipi ng mga hari ay 700, at ang kanya namang mga asawang alipid ay 300. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Sumamba siya kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonyo, at kay Nicom, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosa ng mga Amonita. Ginawa nga ni Solomon ang ipinagbabawal ni Yahweh, at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David, na naglingkod ng buong katapatan kay Yahweh. Sa burol na nasa silangan ng Jerusalem, ay nagtayo siya ng mga sambahan para kay Semos, ang karumal-dumal na Diyos-Diyosa ng Moab, at para kay Molok, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosa ng mga Amonita. Ipinagpagawa niya ang kanya-kanyang mga damban, ang mga Diyos-Diyosa ng lahat niyang mga asawang dayuhan. At ang mga ito'y nagsuob doon ng kamangyang
at nagain ng mga handog. Nagalit si Yahweh kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. 2 beses na napakita sa kanya si Yahweh at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi niya pinansin si Yahweh. Kaya nga't sinabi nito sa kanya, "Dahil sa hindi mo paggalang sa aking tipan at hindi mo pagsunod sa aking mga tagubilin, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang alipin mo. Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon mo, kundi sa panahon ng iyong anak. Isang lipi lamang ang ititira ko sa kanya alang-alang kay David na aking lingkod, at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang." Ang mga kaaway ni Solomon. Ipinahintulot ni Yahweh na may lumitaw na isang kalaban si Solomon, ang Edomitang si Hadad, buhat sa lipi ng mga hari ng Edom. Namagapi ni David ang Edom, pumunta roon si Joab, ang pinakapuno ng hukbo, upang ipalibing ang mga nasawi sa labanan. 6 na buwan siyang nanatili sa Edom, kasama ang buong hukbo ng Israel, at hindi sila umalis hanggat di nila nauubos patayin ng mga lalaki roon. Subalit si Hadad na bata pa noon ay nakatakas patungo sa Ehipto sa tulong ng ilang Edomitang tauhan ng kanyang ama. Buwat sa Midian, nagtungo sila sa Paran, at dooy nakakuha sila ng ilan pang mga lalaki na isinama nila sa Ehipto. Tinanggap siya ng Paraon, ang hari ng Ehipto, binigyan ng bahay, lupa at lahat ng kailangan. Napamahal si Hadad sa Paraon at napangasawa niya ang hipag nito, ang kapatid na babae ni Reyna Tapnes. Nagkaanak sila ng isang lalaki na tinawag nilang Genubat. Matapos awatin, ito'y kinuha ng Reyna at pinalaki sa palasyo, kasama ng mga anak ng Paraon. Nang mabalitaan ni Hadad na namayapa na si David at namatay na rin si Joab, ang pinakapuno ng hukbo ng Israel, nagpaalam siya sa Paraon. "Ipaintulot pininyong umuwi ako sa aming bayan," wika niya. "Kinukulang ka pa ba rito anuman at ibig mong umuwi sa inyo?" tanong ng Paraon. "Hindi po naman," sagot ni Hadad. "Ngunit ipaintulot po ninyong makauwi muna ako sa amin. May isa pang kaaway na pinalitaw si Yahweh laban kay Solomon, si Rezon na anak ni Eliada. Tumakas siya sa kanyang amo, si Hadadezer na hari ng Soba. Nagtipon siya ng mga tauhan at naging pinuno ng isang pangkat na mga tulisan. Naagaw niya ang Damasco at naghari siya roon. Naging kaaway siya ng Israel sa buong panahon ng paghahari ni Solomon. Naparagdag pa ito sa pamiminsalang ginagawa ni Hadad na naghihimagsik sa Israel at naghari sa Edom. Ang pag-aaklas ni Jeroboam. Isa pa sa mga lumaban kay Solomon ay isa ring tauhan niya, si Jeroboam na anak ni Efrateyong Sinabat na taga Sereda. Ang ina niya ay isang balo na ang pangalan ay Serwa. Ito ang kasaysayan ng kanyang pagkapag-aklas. Ipinagawa ni Solomon ang muog ng Nilo at pinatatakpan ang guwang sa muog ng lungsod ng Jerusalem. Itong si Jeroboam ay isang lalaking makapangyarihan. Na makita ni Solomon ang kanyang kakayahan, inilagay siyang tagapamahala ng lahat ng gawaing bayan sa lupain ng angkan Yose. Isang araw, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasa lubong niya si Ahias, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano'y inalis ni Ahias ang kanyang balabal at pinagpupunit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, "Kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang ipinasasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod ng aking hinirang, sa lahat ng lipi ng Israel. Ginawa ko ito sapagkat tinalikdan niya ako upang maglingkod kay Astarte, ang Diyos-Diyosa ng mga Sidonyo, kay Semos, ang Diyos-Diyosa ng Edom, at kay Molok, ang Diyos-Diyosa ng mga Amonita.
Hindi siya namuhay ng ayon sa kalooban ko. Hindi niya ginawa ang gusto ko at hindi niya sinunod ang aking mga utos at tuntunin. Hindi nga niya sinundan ang halimbawa ni David. Ngunit hindi ko aalisin sa kanya ang kaharian habang siya'y nabubuhay. Pananatiliin ko siyang hari alang-alang kay David, ang aking lingkod na tumupad ng aking mga utos. Sa kanyang anak ko kukunin ng isang bahagi ng kaharian, ang 10 lipi, at ibibigay ko sa iyo. 1 lipi lamang ang ititira ko sa kanyang anak. Sa gayon, ang lingkod kong si David ay laging magkakaroon ng isang ina pong maghahari sa Jerusalem. Ang lungsod na hinirang ko upang pamalagyan ng aking pangalan. Ikaw nga maghahari sa Israel at ilalagay ko sa ilalim ng iyong pamamahala ang lahat ng lupaing maibigan mo. Kung tatalimahin mo ang aking mga utos, kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung ang iyong mga gaway magiging kalugod-lugod sa aking paningin, at susundin mo ang aking mga batas at tuntunin, gaya ng ginawa ni David na aking lingkod, ako'y sa iyo. Pananatiliin ko ang iyong angkan tulad ng ginawa ko kay David. Ibibigay ko sa iyo ang Israel, at parurusahan ko ang mga anak at apo ni David ayon sa nararapat sa kanila. Gayunman, ito'y hindi panghabang panahon. Dahil dito sinikap ni Solomon na ipapatay si Jeroboam. Ngunit ito'y nakatakas at napakupkop kay Sisak, hari ng Ehipto, at nanatili siya doon hanggang sa namatay si Solomon. Ang iba pang kasaysayan ni Solomon, ang kanyang mga ginawa at mga karunungan, ay pawang nasusulat sa aklat ng mga gawa ni Solomon. Naghari siya sa buong Israel sa loob ng 40 taon. Nang siya'y mamatay, inilibing ang kanyang bangkay sa lungsod ni David na kanyang ama. Humalili sa kanya ang anak niyang si Roboam. Dito natatapos ang unang bahagi ng pagbasa natin sa unang aklat ng unang hari. Maraming salamat sa inyong pakikinig.